Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning or good afternoon to each and everyone and especially to you Ma'am Telendo and I am Karen S. Tamondan from BSSW1C. So I'm here in front of you. So I'm here in front of your screen to explain about what I carve in my perla soap, which is it relates to my personality. So first, pinag-isipan ko talaga kung ano yung dapat kong carving sa aking soap. So basically, it's a flower. Flower yung naisip ko na makikita nyo naman sa picture. So, bakit nga ba flower? Even though you can see that it's so much ordinary. Ang dami-dami nagka-carving ng flower, pare-parehas, halos lahat pare-parehas, napaka-ordinary. Bakit flower? Sa dinabi-dami ng pwedeng i-carve sa perla. So, even though it is ordinary, even though it's so simple, pero ginawa ko yung best ko, pinag-isipan ko mabuti kung paano ko siya mas mapapaganda. So, there's a process of it para mabuo ko yung carving ko. Hindi lang siya basta-basta gawa lang ako is natapos ko na agad. No. So, there's a process. Pinag-isipan, ginawa, mas pinaganda, mas nilinis. Ganun ang ginawa ko sa aking carving. So, basically, ganun din yung nagre-represent sa personality ko. Lahat ng ginagawa ko is like my process. Lahat tayo ay parang somehow lahat tayo is may pinagdadaanan. Which is, nagsasuffer muna tayo para makita natin yung ganda, yung outcome nung pinaghihirapan natin. Basically, para lang siyang flower. Once I curve it, so hindi pa nakikita yung ganda. But kalaunan is nasina yung outcome, which is a flower na nagbo-bloom nga siya. So, as me, na may process din yung paglaki ko, yung sa attitude ko, lahat may nagbago. At times by, lahat nagbabago. Pero in a good way naman, yung pagbabago na yon. Like, may mga mapipintas ka pa, but eventually, magiging ayos din yun. Eventually, mag-change din. So, parang flower lang. Like sa totoong buhay na flower. So, syempre, ano mo pa yan siya, itatanim mo. Tapos, everyday may process yan siya na uh, uh, bubuhusan mo ng tubig, tapos maaarawan siya. Bubuhusan mo ng tubig, tapos maaarawan siya. So, may process. May process yung paglaki ng flower. Kung paano siya mag-bloom. Kung una pa lang is napakaliit ng flowers, tumutubo pa lang siya, hindi mo pa makikita yung ganda niya. But eventually, just a patient, patience lang ang paraan. Maghintay ka, magtiyaga ka sa pagpapalaki nito is in the right time, makikita mo din yung pag-grow niya. Which is ganun, nakaka-relate ako sa ganung way. Na even though napaka-ordinary ng flower, na even though kahit sang tumingin ka is may flower, but lahat ng flower na yon is may meaning. Paano siya nagawa, paano yung pag-glow niya, ano yung kulay niya, ganun din ako. Even though pare-parehas tayong tao, but lahat tayo ay may uniqueness. Lahat tayo ay may unique. So, lahat ng personalidad ng bawat isa ay magkakaiba at iba. At saka, oo, may kaparehas mang itsura yung flower, kagaya natin, pero may sariling uniqueness yon. May pagkakaiba pa rin. Like sa process ng pag-curve sa isang soap, sa process ng pag-grow ng flower, sa process ng changing ng person, may iba't iba yun. Yes, may pagkakapare-parehas, but iba-iba yung way niya.
So, kaya naisip ko yung flower because na-inspire ako kung paano yung uniqueness ng isang flower. Hindi man ako veterano mag-curve sa soap, but I made my best. Ginawa ko yung best ko. Nag-hard work ako. At especially, nandun yung patience. Hinabahan ko yung pasyensya ko sa pag-curve ko. Even though nung time na nag-curving sa classroom is nakikita ko yung mga kaklase ko na ang gagaling nilang gumawa, na iba't iba yung gawa nila. Even though masyado akong na-pressure, but I know that I did my best. I did my best to do my carving. So that I'm proud that I made that. Even though it is so simple. Kung titingnan ng iba, napaka-simple, napaka-ordinary. But for me, no. It has a special point. It has a special meaning. Why did I do that? Bakit yun ang nakaka-relate sa feelings ko? Bakit yun ang nakaka-relate sa personality ko? Ba't yun ang nakaka-relate sa kung sino ako? So, ganon. Just wait. Just patience. Kagaya din tayo ng flower, magbo-bloom at magbo-bloom din tayo at the end of the time. Ganun lang yun siya. So, kaya, I always choose flower. Kasi merong niyang meaning. Sa kulay man, kung anumang flower yan, meron at meron niyang kahulugan na makaka-relate ka. Na merong niyang kahulugan na para sa'yo, importante yon. So, just maniwala ka lang sa sarili mo that end of the day, lahat ng pain mo, lahat ng patience mo, lahat ng suffering mo, at the end of the day, magbo-bloom ka pa rin. Ganun lang yun. Ganun lang yun siya. Magbo-bloom ka pa rin. Just patience. So that even though walang naniniwala sa'yo, even though akala mo napaka-slow ng progress mo, but hindi mo kasi nakikita yan. Like makikita mo na, hindi mo namamalayan. At the end of the day, magbo-bloom at magbo-bloom ka pa rin. So, tiwala lang sa sarili mo. Kahit walang nagtitiwala sa'yo, dapat unat-unat pa rin maniniwala ka sa sarili mo. Ganun lang yun siya. Slow man ang process mo, akala mo walang nangyayari, but umuurong ang araw. Lahat may nagbabago. Every day, every seconds may nangyayari. May nagbabago. So, just trust the process. Ayun lang siya. Salamat po. And I hope na-explain ko siya ng mabuti sa inyo para maintindihan ninyo yung kung ano yung kahulugan, bakit yon ang i-curve ko sa aking perla. So, thank you!